Hello mga kabayan. Yan, nagpagas tayo kasi pupunta tayo ng Forster. Naglilibot tayo doon. Nagkarga ako ng $50 at umabot siya ng 30 liters, 30 point something. Buti na lang nag back to normal na yung presyo ng gasolina ngayon. 1.63 something. Dati kasi umabot ng $2 mahigit. Buti na lang talaga ngayon bumaba na ulit. $1.63. So Forster nga ang pupuntahan natin at estimated na biyahe is 35 minutes. So maglilibat lang tayo doon para hindi naman sayang yung araw natin ngayon. So mga kabayan, nandito na tayo sa Forster at nasa stoplight tayo ngayon. Kasalukuyan tayo nasa stoplight. At ngayon ko lang napansin na meron din palang ano dito, Caltex na gasoline station or servo kung tawag nila dito. Servo ang tawag nila sa gasoline station dito, guys. Ano parang Caltex dito sa Australia. So meron silang Caltex, Shell na meron din sa Pilipinas. Petron ang hindi ko sigurado kung meron sila. Ito yung hindi ko mabanggit-banggit sa nakarang video ko na gasoline station sa Pilipinas. Nakalimutan ko. Ang nabanggit ko lang nung nakaraan is Petron tsaka yung Shell. At meron din pala sila dito mga kabayan. Caltex, Shell, Ampul. Tapos yung hindi ko maalala din nung nakaraan is yung BP Rewards ba yung tawag doon. Yung kulay green yung logo ng gasoline station, BP. Tapos yung United 24 kung saan ako nagpagasolina kanina mga kabayan, yun yung United 24. At dito na nga tayo sa Forster. So andito tayo sa kanilang Bay Area mga kabayan. Dito tayo maglilibot muna, tapos mamaya maghanap pa tayo ng ibang place na pwede natin mapuntahan. Ayun, dami mga boat, maliliit na boat. Magpa-park. Pwede na dito. So mga kabayan, nandito nga tayo sa may Forster at dito tayo tatambay. Hindi ako makapansin nyo, may mga namimingwit. May mga boat dito, may namimingwit din. Na try ko na rin mamingwit dito kasama yung mga ibang kabayan nung nandito pa yung kasama ko dati sa bahay. Doon kami pumipwesto sa may pinakadulo. So lakad tayo papunta ron. Susuot ko lang muna yung itong aking jacket kasi mahangin, malamig. Pulang jacket, pulang t-shirt, pulang relo. Buti yung sombrero na iba ng kulay. So lakad tayo papunta rin sa may dulo.
Doon sa may dulo. Mas doon tayo galing sa may dulo ng tulay na yun. Doon tayo pumasok kanina. Marine Rescue Forster and Tangkari. Ganda naman nung ano na yun, no? Caravan. Yan, meron sila mga exercise equipment dito mga kabayan na libre mo lang magagamit. Yun lang, naiihi ako. Wala pa naman yata ano dito. Wala pa naman yata malapit na public toilet. So yan mga kabayan, no? Free lang siyang gamitin. Yeah. Ito pa. And kung mapapansin nyo, makulimlim. Di masyadong maaraw. Meron kayong ano dito, public toilet? Wala. So lakad tayo sa part na to. Mukhang may magandang lugar na pwedeng ma-discover dito eh. Itong akto sa Forster mga kabayan. Saan kaya papunta to? Papunta rin yata ito ng ano, kabilang side ng beach. Parang may something sa taas na pwedeng puntahan. Kaso hindi ko alam kung saan yung daan. Baka may something doon na parang lookout. Ganyan. Forster Tangkari Lions Club. So yan o, kapag gusto nyo tumambay rito tapos dala ng pagkain, nice. So tuntunin natin tong part na to kung saan papunta. Yan, maririnig mo lang yung ugong ng dagat at mga huni ng ibon. At meron tayong nakasunuran sa harap na matanda. Galing din siya doon sa kanina sa may tambayan, yung gazebo. Pwede naman siguro umihi dito. Wala naman makakita. So doon ko sana planong maglakad kanina. Dire-diretso natin yung parang pinaka break wall. Pero hindi ko pa kasi napuntahan tong side na to. And yung side na yun, puntahan ko na yun dati kasi nga doon kami nagpupwesto dati para mamingwit. So ngayon ito muna yung explore natin, itong side na to. Kasi hindi ko pa napupuntahan to eh. Pero pagkakalam ko parang ang labas din ito is kabilang portion ng beach. Ang ganda rito. Puro puno. Tapos ugong lang ng dagat yung maririnig mo at mga huli ng ibon. Hopefully lang hindi umulan kasi makulimlim. Pero mukhang hindi naman. Parang malabong umulan. Kaya pala medyo madilim. Dahil sa sunglass. Pero pag tinanggal mo, maliwanag naman pala. Maliwanag naman pala. So tingnan natin kung ano yung madidiscover natin sa side na to. Ito na yata yung pinakadulo.
may mga building na ako natatanaw dito. Dito sa part na to, sa 4th floor, may mga matataas na building na. Pero sa bandang Tari, kung saan tayo nakatira, eh wala matataas na building masyado. Ito pala beach na talaga. Yung pinaka ano niya, pinaka dulo. Nice. Tapos dun sa side na yun, may swimming pool. Gilid lang siya ng dagat pero may pool. Ah, dito rin pala ang labas nito. Okay. Yung tinuro ko na swimming pool na yun, mga kabayan, nakaligo na ako isang beses doon. Kala ko ibang part pa to. Uy, may ibon, no? Hello. Hello. Lumapit eh. Wala akong dalang pagkain na pwedeng ibigay sa'yo. Nice. Anong klaseng ibon kaya to? Kala ko babangga sa akin eh. Nice. So pag dinire-diretso natin tong part na to, makakarating tayo doon sa swimming pool nga. At galing na tayo ng mga ilang beses dyan. At meron na tayong video na nagawa. In-explore natin yung part na yan. Ito pa rin yung ibon, no? So kapag dito pala tayo dumiretso, eh beach na nga siya. Kaso doon tayo nakaparada. Pag bumalik tayo, pag nilakad natin dire-diretso papunta ron sa side na yun, eh mapapalayo tayo sa kung saan tayo nakapark. Kasi pwede naman nating puntahan yan mamaya ng nakasasakyan, yung side na yan. So babalik na muna tayo dun sa brick wall. Doon tayo maglalakad papunta sa dulo. Kasi pwede tayo magsasakyan pabalik dyan sa part na yan para hindi tayo mapapalayo. Kasi kung pupunta tayo dyan para maglakad, tapos nandun yung sasakyan, si itim, eh masyadong malayo yung lalakar natin pabalik. So balik muna tayo dun sa may break wall. Puntahan natin yung pinakadulo. Pakita ko sa inyo kung saan kami pupwesto dati para mamingwit. May mga nahuhuli naman kami kaso maliliit, hindi siya pasok sa measurement ng isda na pwede mong hulihin. So andito na ulit tayo sa may tabing dagat, mga kabayan. At ito nga yung pinaka brick wall na lalakarin natin. Dapat pala nagdala ako ng pamingwit, mga kabayan. Linaw ng tubig. Kitang kita yung mga isda sa ilalim. Isda ba yun o seaweeds? Parang seaweeds yata.
So wala tayo dun sa may dulo. Punta tayo sa pinakadulo. Yeah. So bali itong part na to mga kabayan is nanggagaling lang din dito sa side na to. Bali tumatagos lang siya sa ilalim. And kapag high tide, tumataas din yung level dito. Lakas ng alon mga kabayan. Dito kami pumapwesto dati, Mamingwit. Sa part na yan, bumababa pa kami doon sa pinakababa. Tapos nakachinelas lang. Wala man lang kahit anong safety gear. Lakas ng alon. Yan si Mano, namimingwit oh. Habang nakabangka i-fishing. So doon tayo galing kanina sa may dulo na yon, sa may buhangin na yon. Tapos yun yung natatanaw natin na ano, swimming pool sa part na yon. Lakas ng alon. Grabe. So andito na tayo mga kabayan. Nakabalik na tayo sa parking lot kung saan tayo nakapark, kung nasaan si Tim. Ayun si Tim. At lakad muna tayo papunta ron sa mga boat. Pakita ko sa inyo. Bale, ito yung anuhan nila mga kabayan. Linisan ng isda. Kapag nakahuli sila ng mga isda, bago sila umuwi, nililinisan na nila dito bago pa iuwi yung mga isda. Para pagdating ng bahay, di na nila intindihin yung paglilinis. Meron na rin ako nagawang video na galing ako rito. Kalimutan ko lang kung ano yung title na ginawa ko. Daming mga pelikan mga kabayan na lalaki. Ang lalaking pelikan. Grabe ang laki. Huwag tayong alis. Umalis tuloy isa.
Dami, meron pa dun no, sa kabilang dulo. Si baba na sa tubig na ilang. Pala ito yung pinaka ano nila, paradahan ng mga boat, itong part na to. Tapos dito rin yung rampahan ng mga ano naman, mga private owner ng mga speedboat. Kaya nun, yung kulay orange na yun, diyan sila naglalapag. Ayan, lalapag yata tong isang to, bababa yata or paalis na. O lalapag nga, bababa. Dito yata sa part na to, di yata pwede mag fishing dito. Doon lang talaga sa kabilang side ng break wall. Ito po, daming nila oh. Daming mga pamingwit. Forster Fishing Charters. Yan, nakalapag na oh. I-release na lang yan, tapos diretso na sa tubig. Di ko pa na-experience yan, yung mag-fishing ng nakaganyan, naka-boat. Pero meron daw kasi ditong na-aarkilahan na boat na pwede mo magamit. Tapos magpi-fishing ka. Di ko lang sigurado kung kailangan mo ng license. Palagay ko kailangan license na pwede kang mag-operate. Yan, naibaba na mga kabayan oh. Easy lang eh. Tapos ngayon aahon na ulit yung sasakyan. So lakad tayo sa may bandaron para makita natin na maigi tong ano to, part na to ng mga boat. Welcome to Forster Boat Harbor and Marina. So yan, may maglalapag ulit ng boat mga kabayan. Tapos ito pa rin yung mga ano, mga pelican. Panoorin natin kung paano nila ibaba. Yung isa mag-aalalay, hawak niya yung tali, parang yung ginawa nung nauna. Yung nasa dulo na yun. Nice. Stig. Tapos ngayon, alalayan niya para hindi lumayo ng gusto. Nice. Tingnan nyo isa, nagwiwigil yung ano, nagwiwigil yung leg. Ang cute eh. So kinausap tayo ng isang matandang babae dito na lumapit sa atin. Sinabi niya sa akin na kaya pala nag-shake yung leg ng isang pelican is meron parang something doon sa ano niya, sa throat. Kaya pala siya nagwiwigil na ganun. Kumbaga may na-stock na plastic daw yata. And good thing is tumawag daw siya na parang ano yata, parang rescuer na mga animal rescuer para magawa ng paraan yung problema ng isang pelican na yun. Akala ko normal lang na nag-shake siya ng ano kanina, ng liig. Yung pala ano,
Tretation na pala yun. Yun si ate, matandang babae na. Tumawag daw siya ng animal rescuer. So hopefully may dumating para i-save si pelican. Kawawa naman. Kaya pala yung ibang pelican hindi siya hindi lumalayo sa kanya. Kasi parang ginaguide siya or pinoprotektahan ba. Kanina pa daw yata niya nakikita yan ng matandang babae na parang pumupunta sa pangpang, parang nangihingi ng tulong, parang ganun. And good thing nga yun, tumawag siya ng ng animal rescuer, pero hindi niya parang sigurado kung kailan darating, anong oras darating. Parang 30 minutes na daw yata simula nung tumawag siya. Yun po, may mga pelican pa doon sa ibabaw ng poste, pinakataas ng poste. White cockatoo, parrot. Pwede kaya dito sa gitna na to maglakad? Pedestrian access only, pero parang bawal eh. Private moorings. No unauthorized vehicular access, pedestrian access only. So ayan mga kabayan, tapos na tayo maglakad-lakad dito sa 4-star Marina Bay, at lilipat tayo ng ibang location. Hanap tayo ng pwedeng libutan pa. So mga kabayan, nandito tayo ngayon sa may 4-star Ocean Baths. At ito yung tinuturo ko kaninang swimming pool nung nandun tayo sa part na yun. Doon tayo galing. Tapos ayun yung dulo ng break wall na nilakad natin kanina. Tapos yan nga yung swimming pool na nasabi ko kanina. At nakaligo na ako ng isang beses dito. Isang beses nga ba o dalawa? Isang beses pa lang yata. Sa bihira yung tao ngayon dito kasi nga malamig. So karamihan ng tao ay maligo. Meron lang dalawang naliligo ngayon sa kasalukuyan. Tapos dun sa part na yun may mga batang naglalaro. Ito yung pinaka beach. Tapos ayun yung mga establishment dito. Mostly mga mga for rent, Airbnb, ganyan. Kasi yung mga dumadayo rito sa Forster na galing sa ibang lugar, dyan sila nag-i-stay, nagre-rent. Pero malamang mahal ang renta dyan. So ito lang yung mapapakita ko sa inyo sa part na to. And dilipat ulit tayo na ibang location. Hindi na tayo masyado maglalakad dito sa part na to, kasi may video na rin ako na nagawa na naglibot ako rito. Pumunta tayo dun sa may taas, may lookout dyan sa taas. So lipat tayo. So ito yung sinasabi kong lookout mga kabayan. At doon tayo galing kanina sa break pool na yun. Tapos nandyan naman yung swimming pool sa likod nitong bundok na to. So ito yung pinaka lookout. Tapos meron dito pinaka bakod. Tapos may mga padlock. Parang alam mo yung yung maglalagay ka ng padlock tapos magwi-wish ka. Parang ganun yata yung style nito. Diba may pangalan po, look and
lang or jump? Kaya yun yung pinaka view. Diba? Tapos sa part na to napunta ako na rin yan. Naglakad na rin ako papunta roon sa dulo na yun, sa part na yun. Punta na tayo ron. Hindi pala sa dulo, sa may ano lang, kalagitnaan lang. Tapos bumalik na tayo kasi padilim na nung time na yun, hapon. So yan yung Pebble Beach. Pebble o Pebbly? Pebble Beach. Pebble. Ayun yung ano yung tawag dito? Nakalimutan ko na may tawag dito sa manok na to eh. Bush eh. Basta may bush yung pangalan niya. Ano pala siya? Turkish bush. Parang ganun yata. Mga wild na chicken. Chicken or pato. So dito naman tayo mag-explore mga kabayan. Sorry, dyan natin pinarada si itim. Lalakad tayo dito. Kaya makikita nyo may ano siya, may pasadyang pathway. Look out. Look out sa mga kabayan. Yan, may mga kasalukuyang nagbo-view. Wow. Nice. Ganda mga kabayan. Lawak ng dagat oh. Halos yung pinakadulo, ano na eh, tubig at langit na yung magkano eh. Para magka-level na lang yung langit tsaka yung lupa. Dagat. So dito tayo galing sa side na yun. So lakarin natin, may pathway dyan oh, papunta dun. So lakarin natin mga kabayan. So yan mga kabayan, bumalik tayo kay itim kasi kinuha natin tong isang camera. Kasi yung 360 degree camera na ganun na, insufficient storage, full storage na. So dyan tayo galing kanina nung bago mamatay yung bago mag insufficient storage yung camera nga. So dito tayo lalakad mga kabayan. Buti na lang dala ko tong isang camera. So kahit pa paano tuloy-tuloy yung ano natin, video natin. Yun, may mga pasadya sila mga ganito mga kabayan sa mga libutan na kagaya nito. Tapos tingnan nyo yun, may mga bahay. Ang gaganda ng mga bahay dito mga kabayan. Yan ang dagat. Ayun yung lookout. Napakatarik pala nun. Oh, napakataas. Wala masyadong mga or bibihira yung mga tao naglilibot ngayon or naglalakad-lakad sa mga gantong area kasi ano ngayon, weekdays, Friday. Pero pag weekend siguro maraming tao rito na naglilibot, naglalakad, nagjo-jogging. Ito, galing din sila kanina doon sa lookout na to. Lookout to sa kabila, mag-asawa. Big size in Paris, and they've got thousands on one side. So yan yung mga hilig din ng mga ibang matatanda dito mga kabayan.
naglilibot, naglalakad. Kahit naman mga edad na mga 60 plus, 70 plus, hilig nila yung maglakad. Minsan nga yung mga may edad na talaga, mga 60 plus ganyan, minsan nga 70 ganyan, ang trip nila mga kabayan ano, hindi naman camping, parang ano siya, parang nag-i-explore sila gamit ang sasakyan. Papunta sila sa mga ibang lugar, tapos mag-i-explore. Kaya common dito yung ano, yung camper van, kasi mahilig yung mga tao rito camping, camper. So ito yung itsura ng lugar mga kabayan, no? Maraming puno, tapos may pasadyang pathway. So mahaba na naman tong video natin na to mga kabayan, so pagtyagaan nyo ng panoorin. So meron naman yatang panibagong lookout dito. Meron nga. Oh, may pasadya pang ano, upuan. Yun, oh. Wow, napakaganda. Dagat. Wow, dagat. Parang ano lang ano, Kiko Pakilinan. Yun, oh, yung ano, yung kabilang lookout na dinaanan natin kanina. Tanaw na tanaw dito. Ang taas pala talaga, oh. Grabe. So continue tayo mga kabayan. Yeah. So dumating yung ano, yung dalawang mag-asawang matanda. Buti na palis na tayo. Naiilang pa rin kasi kung mag video, mag vlog kapag may mga ibang tao. Kahit na mga puti, lalo na pag may mga Pilipino. Naiiyak mag ano, mag video. Kalimutan ko yung pangalan ng place na to eh. Actually, napunta ko na to isang beses mga kabayan. Pero nung time kasi na yun, may kasama ako. So, hindi ako nag-video kasi, yun nga, naiiyak ako mag-video pag may kasama ako eh. May pagkakataon daw yata na ano dito eh, makakita ng whales. Pero ngayon wala. Sa mga oras na to wala tayong makita. So ito na yung palabas. So meron karatula dyan eh kung ano yung pangalan ng lugar na to. Purong ano, purong buhangin, white sand, beach access. Tapos ito pag dinire-diretso ko to, pabalik na to doon sa ano, kung saan ako nakapark, kung nasan si itim. Ah, may pusa doon sa ano, sa gitna ng kalsada. So ito yung pangalan, 1 Mile Beach. Yun, white sand. Ganda sanang maglakad papunta ron eh, kaso nakasapatos tayo eh. Yan ang itsura mga kabayan, no? Pwede pala mag-park dito. Dapat pala dinaretso ko yung sasakyan dito. Pero hindi kasi natin madadaanan yung pinuntahan natin dyan sa taas kung dito tayo nagparada diretso. Eh, may matanda, ang ganda ng ano nyo, rooftop nyo. May mga tanim siyang ano, halaman. Tapos may ano siya, may tambayan. Gaganda ng mga bahay dito mga kabayan. Yan, panibagong beach nga yung 1 Mile Beach. Tapos yung kanina Pebble Beach ba yun?
Tapos yung pinakaunang pinuntahan natin, yun yung 4-star beach. Yan, may naglalakad oh, paahon. Ganda sana maglakad dito, papunta ron. Text time na lang siguro. Ano pangalan ng ano na to, bundok na to? So balik na tayo kay Itim. Oras ko na nga pala mga kabayan ay alas 2:15 ng tanghali. Buti na lang medyo makulimlim ngayon. So maganda talaga maglibot kapag gagantong panahon, hindi masyado mainit at hindi rin masyado malamig dito. Although naka-jacket ako. Kasi kanina doon sa may mismong break wall mahangin, malamig. Kaya sinuot natin yung jacket. Pero dito hindi masyado malamig, hindi mahangin. Yan yung mga bahay dito. Overlooking. You know, yun yung view mo. Dito ka bahay mo, halimbawa. Tapos may veranda. Ilang floor kaya to? Para mataas tong bahay na to. Tapos yan yung view mo. Parang ano din pala, mga Airbnb, yung mga style ng bahay dito. Gulat naman ako dun, oh. May skeleton doon sa may bintana. May naka-display na skeleton. Ito po, may magtatayo pa yata na dito. Bahay siguro tatayo na naman dito. You know, yung view mo kapag halimbawa dito ka nakatira sa mga bahay na to. Nice. Pero yun nga, parang mga ano siya, mga Airbnb kadalasan. So medyo paahon tong part na to. So nakakaramdam ako ng ano, hingal. Yun, dito tanaw na tanaw mo yung dagat dito. Nice. For sale, oh. 5 kwarto, 2 shower room, 2 parking room, 12 Marine Drive, 4-star. Gaganda ng bahay. May entrance na yata sila rito. May entrance pa doon sa kabilang side, sa baba siguro. Grabe ang hingal ko rito. Paahon. Baliktad yata eh. Dapat yata dito tayo bumabao na, tapos doon tayo umakyat. Yan yung view pag nandito ka. Tanaw mo yung dagat, yung bundok. Nice. Amazing place. Lalo pag nandun ka sa veranda nya, no? Tanaw na tanaw mo yung area na yun, no? Tapos magkakape ka sa umaga. Sarap. Ito ganito, kahit gantong camper van lang, Toyota Hi-Ace. So bali, ito na yung parking area. Ayun si Itim. Talsik palaway ko, ah. Tumalsik palaway. So yan nga yan sa Marine Drive, papunta ng 1 Mile Beach. 1 Mile Beach. Ningal ako rin, ah. Yun, ang gaganda ng mga bahay, mga kabayan, oh. See. Tapos ito pa yung kabilang side ng dagat naman. So ito na lang muna siguro yung
lilibutin natin sa araw na to mga kabayan. So yun mga kabayan, pinagpawisan ako dun sa lakad natin na yun, yung pabalik dito sa sasakyan tahon. So ang plano ko ngayon, pupunta na ako ng Kmart, mag-window shopping tayo dun. Titingin-tingin lang tayo dun sa may loob na Kmart. So search natin kung paano papunta ron. Kmart. Head towards Boundary Street. Wait lang, ba't Head nagpo-close? towards Boundary Street. 8 minutes magmula rito mga kabayan. 8 minutes. So tara, biyahe tayo papunta ng Kmart. So andito na tayo mga kabayan. Kaso way out pala itong tinutonton ko. Ito na yung Kmart eh. Palabas yung aking ruta. Ay hindi, doon na lang para tayo. May available dun eh. Pero dito tayo sa may side ng Kmart mag-parking. Stockland, Forster. So ayan mga kabayan, nakarating na tayo dito sa may Stockland Forster, kung nasaan yung Kmart. At nandito rin yung Aldi Store at Coles, magkakasama lang sa isang building. Ang nakahiwalay lang yata is yung Woolworths, kasi nadaanan natin kanina doon sa kabilang side, Woolworths. So magwi-window shopping tayo dito mga kabayan. So mga kabayan, nandito tayo ngayon sa loob ng Kmart at nakakita tayo ng air mattress 750. Mura lang pala yan. Tapos kumuha rin tayo ng camp table, $24. So ito siya. Tapos ito yung air mattress. Tapos yan, may mga nakuha tayong mga koleksyon. So ikot-ikot pa tayo. Ano to? Collapsible water container. Meron pa lang ganito, 12 lang. Dapat pala ito na lang binili ko instead na yung yung container talaga na 20 liters. Meron pa lang ganito. Ganda to kasi pag gagamitin mo sa halimbawa magka-camping ka, pag wala naman pwede mo siyang i-fold na ganito. Ayos. Kaso nakabili na tayo sa Bunnings no, yung container talaga. Tapos to, portable shower. Ilang liters to? 8 liters. Mga gamit pang camping, mga portable. Ito, heater punch. So ito pala yung yung nakita ko sa ni Abrodero channel kay Sir Robby, folding camp toilet. Lalagyan mo lang yata ito ng plastic sa loob. Pag magpupupo ka kaya ihi, yun yung iniisip ko. Halimbawa magplano camping. Yun yung mga bagay na iniisip ko eh. So ito, bibiling ko to kasi pagpapatungan ko rin ng mga koleksyon. At the same time, kung makakapag-camping halimbawa, edi may magagamit tayo, di ba?
So ito siguro kakasya na to kay ano, kakasya to kay itim kapag nilatag natin. Halimbawa matutulog tayo sa loob ng kotse. So dito to sa loob ng Kmart mga kabayan, yung mga gamit sa sasakyan, steering cover, shield, sun shield, seat cover, floor mat, mga panglinis, vacuum, wet and dry vacuum, pang sasakyan, 12 volts, $20. So andito tayo sa mga gamit sa bahay na pwedeng gamit. Titingin tayo ng mga pwede nating mabili. Drawer, $32. Mga container, mahal pala yung mga ganong container, $20 ang isa. Mga gamit sa banyo, mga shelf, mga towel, gugutom ako nakakaramdam ako ng gutom. Mga gamit sa kusina, mga lutuan, kawali, kaldero, microwave, blender, so yan mga kabayan, tapos na tayo mamili dito sa may Kmart. At ito yung binili natin, air mattress tsaka foldable table, camp table, and yung mga collection nating napabili. So maghanap tayo ng pwedeng kainan kasi nagugutom ako. Ito, food court, papunta dito sa kaliwa, food court. So ilalagay muna natin to sa sasakyan mga kabayan, tapos babalik na lang tayo dito kasi hindi ko alam kung saan tayo pwede makabili ng pagkain. Doon nata sa part na yun ang food court. So dito tayo nakaparada. Lalagay muna natin to kay itim, tapos babalik tayo kasi nakakaramdam talaga ako ng gutom. Tagal ko nag-iikot doon sa may ano, Big W. Ang layo pala, layo pala ng lalakarin ko. Doon pa. Mali nang nilabasan no. So ito yung Bunnings nila dito mga kabayan, Bunnings warehouse. Tapos Super Cheap Auto. Saan na ba ako? Mali ako ng nilabasan na exit Saan ba papunta to? Papunta dapat ako sa ano food court. Ay mali. Dapat pala bumalik ako sa loob. So hanapin natin kung saan yung food court. Pet Barn, Anytime Fitness, Beta, Home Living, TV and Audio, Washing, Electrical. Ito pala, ito yung Woolworths naman nila. Woolworths. Oh, Porsche Macan Turbo. Nagugutom na talaga ako mga kabayan. So mga kabayan, nandito tayo ngayon sa may Amalfi Pizza and Pasta. So dito tayo magtitingin kung ano yung pwede natin makain. At ito yung mga menu nila. Grills, chicken, sides,
side salad, dessert, drinks, and then pizza, pasta, fresh pasta. Dito tayo sa kanilang value pack. Puro ano pala to, pizza. Pero parang trip ko tong ano eh, Mexican chicken. Parang ano, Parmigiana ba to? Parmigiana. $25. So try natin yun. Dito tayo sa may Amalfi. Order tayo. Nagugutom na talaga ako mga kabayan. So ayun mga kabayan, naka-order na tayo at waiting tayo ngayon. Meron sila ditong 4-star kebabs, walk and roll. Kaso sarado na yun. Dun sana may rice sila eh. Nakita ko may rice silang nakapost dun oh. Kaso sarado na. No oras na ba? 5:70 na ng hapon mga kabayan. Nabot na ako ng dilim dito sa 4-star. So hindi na ako order ng inumin kasi or drinks kasi meron naman tayong tubig sa may kotse. So after natin kumain, diretso na tayo sa kotse and then diretso uwi na. So ang dami pala nito mga kabayan. Sa fish and chip, sa chips pala ang dami no. Nagdagdag pala tayo ng ano, nuggets. Dami. Ito pa yung ano, Mexican parmi. Tapos ito yung salad. So sa kotse na tayo kakain kasi nilalamig ako rito. So dito tayo galing kanina sa Kmart. At doon tayo bumili ng pagkain sa may dulo, sa may labas. Ito nga yung pagkain na binili natin. At naghintay din yata ako ng mga 15 minutes doon sa binilan natin ito na pagkain. Medyo matagal din yung ano nila, yung pag-prepare, pero okay lang. So yan mga kabayan, dito na tayo sa sasakyan. Dito tayo kakain kasi nilalamig talaga ako dun sa food court kanina habang naghihintay. Nakalimutan ko kasi dalhin yung jacket. Dami ng ano, chips. So bali babiyahe pa ako ng mga 30 minutes sabihin na natin. Ang oras ngayon 5:43 ng gabi, hapon. Pero madilim na. At meron nagmi-miss call sa akin. Number sa Pilipinas. 0927 yung umpisa. Na feeling ko sa ano to eh, sa bangko. Kasi may mga nare-receive akong ano, nare-receive akong offer na pwede daw akong mag-avail ng credit card. Gulat ako yan. Nag-miss call, tumatawag pala pero hindi ko sinagot. 0927-648-1188 ang number. First time ko makareceive ng tawag ng Philippine number ang gamit. So hindi ko sinagot. Saka wala naman masyadong nakakaalam ng ano ko, Philippine number ko. Ginamit ko lang siya for ano, GCash. Niregister ko lang sa GCash pero walang nakakaalam ng number ko na yun. Maliban pala sa bangko. Kasi nung kumuha ako ng bank account sa Pilipinas, nung umuwi ako, pinrovide ko pala sa kanila. So possible na yung tumatawag na yan sa bangko. Mag-over ng ano, credit card. So ayun mga kabayan, nangangalay na yung pangakusan. Kanganguya ng ano, chips o yung french fries.
Ngayon ko parang naubos. Yan. Pero yung nuggets meron pa. Di pa pala ubos yung ano. Chips meron po. Yung pa lang yung kinain ko. Yung chips. Tapos nakalima yata ako nitong nuggets kasi 12 peraso to eh. Tapos di ko pa gagalaw yung salad. Tapos yung chicken parmigiana ba yun? Dito pa lang nangalay na yung pang ako eh. Kang sa ano, chips. So hindi ko nauubusin. Sa bahay ko na kakainin yung iba. So babiyahin na rin ako. Kasi 30 minutes mahigit pa yung biyahe natin eh. So dito na lamang tatapusin tong video mga kabayan. At maraming salamat sa panonood. See you in the next one. Bye!